Itong claim ni Ginoong Kaufman na dapat daw talaga na muli magkaroon ng impartial na eksaminasyon doon sa sa competence sa usapin po ng mental health at saka physical condition nitong si Ginoong Duterte para daw talaga malaman kakayanin ba niya kasi meron siyang mga binabanggit na mga umano ay reports noong mga sumuri kay Ginoong Duterte na nakikita na daw po na madalas na siyang natutumba at yung kanyang magiging malilimutin, mga ganun pong aspeto. Ano ho ang inyong basa po dito sa ganito pong hirit ni Kaufman na dapat pati nga daw yung mga CCTV ilantad para malaman ng lahat ang actual na sitwasyon, kondisyon ng dating Pangulo? Pwede itong paghahanda para sa panibagong akila ng either interim release or fitness to stand trial. Last year, narinig natin yung mga argumento, tapos narinig din natin yung standards. Kapag papalayain ka kung sakasakali na interim release, di ba, yung standards naman ay dapat babalikan ng kusa, dapat hindi mo pakikialaman yung proseso, dapat hindi ka gagawa ng bagong krimen. Kung walang nabago doon sa factors na yon, mukhang mahihirapan silang mag-request. Yung sinasabi kasi nila ay in extraordinary circumstances or for humanitarian grounds, palayain pansamantala. Exceptional circumstances yun hindi yun yung sa standards ng ICC. Pero sa nakikita ko rin, parang wala naman magiging bago rin. Kasi narinig na natin yan last year na nagkakandara pa na daw, nadapa, dinala daw ng ospital, na nagpanik-panik pa nga yung mga tao at sabi, ano ba, sinong pupunta dito, sinong bibisita. Ang intindi namin, kumbaga, pasensya na po sa mga matatanda, pero normal ang ganito. Ako nga, nadadapa na rin po ako Pero normal sa pag tumatanda, nagkakaedad, na kumbaga, hindi mo na yung motor skills ay hindi na perpekto. Kaya na yung consideration nung last year na pagkakadapa niya, kinonsider na dun sa fitness to stand trial. Kung walang bagong matinding pagkakadapa, sabihin na natin from January to now, May 2026, baka hindi rin maging basihan ito o maging tinatawag na changed circumstances. Kumbaga, wala namang bago. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.